Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angelo Ortiga, isa sa tagapag-ulat sa pangkat 10. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang kwento tungkol sa sisikat ang araw bukas na isinulat ni Marcel M. Navarra at sinalin ni Teresita G. Masida. At ito ang mga tauhan sa kwentong ating babasahin. Una ay si Federico Odicoy Balat, isang magsasaka't mangingisda na asawa ni Garita. At ang pangalawang tauhan ay si Garita, butihing asawa ni Dicoy. At ang pangatlong tauhan ay si Tolindoy, pipituhing taong gulang na anak ni Garita at Dicoy, na isang mabait na bata na nagpapastol ng kanilang kalabaw. At ang pang-apat na tauhan ay Senyor Tino, ang may-ari ng lupang pinagsasakahan ni Dicoy. At pang-limang tauhan sa kwentong ito ay si Mr. Torres, maestrong pensyonadong bumili ng lupang sinasaka ni Dicoy. At pang-anim na tauhan ay isang taong di kakilala, inutusan ni Senyor Tino na ipaalam ang ipinagbili nito. Kahit na paminsan-minsang tumatayo si Dicoy at nag-uunat ng sumasakit na baywang, ayaw niyang tumingin sa labas ng nakasanayang na nakayangyang na bintana doon sa gabing nasasaplutan ng itim. Walang buhay na kaluluwa sa maliit at liblib na puok na pinanganlang tuyong ang matutuksong maghanap ng kagandahang ikinukubli ng gabi dahil ang mga matay walang silbi sa kadiliman. Kani-kanina lamang huminto ang ulan na buong araw bumubuhos, ngunit di pa rin naparam ang bagyong sumasalanta sa kalooban ni Dicoy. Walang ibang mahalagang bagay na nagawa si Dicoy sa araw na iyon, maliban sa pagsulsi ng kanyang punit-punit na lambat. Sino magsasabing di nasayang ang dumaang mga sandali para kay Dicoy? Higit sa kalahating araw ang nasayang. Nais sana niyang mahuli ng mga isdang katulad ng labayan, ibis, pata at muong o di kay hipon sa tabing dagat sa pamamagitan ng kanyang lambat kaninang madaling araw. Samantalang wala pang mabigat na trabaho ang naghintay sa kanya. Ngunit matitiis pa naman nila na walang ulam. Maaari silang kumain ng binuyok na sinahugan ng asin at luya. Didighay na sila sa kabusugan. Ang bigas na mais na niluto sa pamamagitan ng pagbiyok ang di maaaring mawala sa kanila sapagkat ito'y higit na pampabigat sa kanilang tiyan kaysa ibang pagkain. Ngunit katatapos lamang bungkalin ni Dicoy kahapon bago magtakip silim ang kanilang sinasakang lupa sa paanan ng bundok na siyang sumasagot sa kanilang pangangailangan. Maaga sana niyang uumpisahang mag-araro pagkatapos niyang humigop ng isang pinggang lugaw. Ngunit bumagsak ang ulan kasabay ng kanyang pagising. Ang sasakahing lupa na binagsakan ng ulan ay di na masuyod ng kalabaw dahil lubha ng maputik. Ang galit na sumanib sa pagkabalisa ni Dicoy
ang nagtulak sa kanya sa sulok ng kanilang makipot na silid, kung saan nakasabit ang isang bulukot na alambre sa dingding. Naburi ang kanyang punit-punit na lambat. Hindi na siya makaalis doon hanggang sa paglalim ng gabi. Ang sumasayaw na ningas ng tinghoy na nakapatong sa maliit na bangko ang nagbigay ng liwanag. Grus, grus. Labas-pasok sa lambat ang kawayang karayom na humahabi ng mga bagong butas. Lila na lamang ang butas na kailangang buuin at matapos na ang gawain ni Dikoy. Grus, grus. Nang matapos na siya, binunot niya ang agpangan. Sa harap niya, naroon ang lambat na siyang huli sa rumaragasang mga danggit at samaral. Nasabi niya sa kanyang sarili na ngayon ay makakahigop na muli ng sabaw ng sinigang na isda, sina Garita at Tulindoy. Dahil napakagandang pangitain, bumubulusok sa kanyang isip. Nakalimutan ni Dikoy ang kaunting ulan na bumabagabag sa kanyang dibdib. Parang nararamdaman niya na naglago tukan ang buto sa kanyang baywang. Halos di na rin makaya ng kanyang paa at tuhod ang bigat ng kanyang katawan sa kanyang pagtayo. Buong araw na nakaupo sa maliit na bangko para magsulsi. Kinuha niya ang tinghoy, dumaan siya sa tabi ng nahimbing na pipituhing gulang na anak na si Tulindoy. Si Tulindoy ay isang mabait na bata na siyang nagpapastol at nagpapakain sa kaisa-isa nilang kalabaw na turo. Pumaroon siya sa bundok malapit sa hinihigaan ni Garita. Ang kanyang pinakamamahal na kabiyak, ibinaba niya ang tinghoy. Hinipan ito at nilamon ang apoy ng kadiliman. Ipinikit-pikit niya ang kanyang mga mata dahil nanibago sa biglang kadiliman. Gumapang siyang dahan-dahan patungo sa tabi ng kanyang asawa. Kahit na maingat siya sa pagkilos, nadaganan niya pa rin ang kanyang tuhod, ang nakahalang na kamay ng kanyang asawa. Nagulat si Darika at napasigaw ng, "Sino ka?" "Aw, Dikoy, ano ka ba? Naluloko ka ba't di mo tinitignan ang iyong dinadaanan? Sino bang nakakita sa dilim, Garit?" "Sobra ka naman." "Sobra nga." Lumipat si Dikoy sa kanyang unan at humiga sa tabi ng asawa. May mga salitang nais makatakas sa kanyang bibig, ngunit ito biglang inagaw ng demonyo at iba ang kanyang nabigkas. "Ang sakit ng aking baywang, Garit. Sinabi ko na nga sa iyo kanina na tumigil ka na, ngunit ayaw mo talagang makinig." Tinalikuran siya ni Garita at humarap sa dingding. "Ikaw nga lang riyan ang laging nangangarap ng sabaw sa labayan." Tumagilid din si Dikoy upang harapin ang asawa. "Iyan na nga kaya tinapos ko talaga." "Tinapos mo nga ba? Kung hindi, di pa sana ako ngayon hihiga." "Ikaw naman, bakit? Makikita mo, bukas manghina ka at aantukin. At kung bukas ako matulog, ibig mong sabihin matutulog ka samantalang kailangan kang mag-araro bukas? Paano ako mag-aararo?" "Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalabaw habang nakahawak sa araro na hihilahin ito." "Nababaliw ka na ba? Sinong pinagsasabihan mo niyan, Garit? Mayroon pa bang ibang Dikoy na gising ngayon? Walang malaking salamin na nakaharap sa atin ngayon na
nagpapakitang may ibang sumiping sa akin, bukod pa ay madilim. Naluloko ka na ba, Rit? Kinikiliti ni Dikoy ang kanyang asawa. Huwag ka ngang malikot. Nakita mo ba? Ang alin? Ang ulan na bumubuhos sa buong araw. Ano ngayon? Sobrang maputik ang lupa. Oo nga, ano? Kahit na mabagal ang pagtakbo ng oras, ayaw dapuan ng antok ang pobreng mag-asawa. Nalimutan nila na ang mga sandaling ito ay itinakda sa pamamahinga at katahimikan. Sa halip, ginagamit ng mga nilalang tulad ni Dikoy at Garita ang panahong ito upang sila'y kalungin sa kandungan to. Ang mag-asawang Dikoy at Garita'y nangangarap na sila'y makaraos sa kahirapan, makaahon sa kagipitan at mabuhay ng maginhawa. Ang sinumang nagnanais na makasaksi sa katuparan ng isang pangarap ay dumadaan sa isang landas na walang aninuman lang ng kaayusan. Bawat hakbang ay puno ng paghihirap. Ngunit silang nasa kalagitnaan na ay kailangang magpatuloy anuman ang naghihintay sa dulo ng landasin. Ngunit dahil sa kanilang kalagayan, lubhang makitid ang kanilang pananaw, di tulad ng malawakang paningin ng isang mangangalakal. Ang pag-unawa nila sa buhay ay tulad din ng mga taong kauri nila. Ang makapangyarihang bathala ang nagtakda na sila'y matulad sa mga nilalang na halos ay mamatay sa paghihikahos upang patindihin ang kasakiman ng iilan. Ay naku, Koy, ano kaya at maawa sa atin, Senyor Tino, at ibigay sa atin ang 2/3 bahagi ng ani ng lupa. Pinutol ni Garita ang katahimikang namayani. Hinintay ni Garita ang sagot ng kanyang asawa. Sa halip, kanyang nararamdaman ang pagpiksi dahil sa pagkainis ng mga dahong tinutukso ng hangin. Hindi niya mapigil ang pagsasabing, kung tayo na sana ang may-ari ng lupang ating sinasaka. Katahimikan ang sumagot kay Garita. Uy, Dikoy, ang ritmo ng paghilik ni Dikoy ang nagsabi kay Garita na hindi na makasagot ang kanyang asawa dahil ito'y inabutan na ng antok. Nadama ng kanyang puso ang matamis na paggiliw nang bumanat sa kanyang isipan ang larawan ni Dikoy na puno ng pawis, naglalabasan ang ugat sa liig at bisig. Litaw na litaw ang siksik na laman ng mga paa. Isang tunay na lalaki at mapagmahal na asawa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mula ngayon gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging mabait at ulirang asawa. Di niya bibigyan ng pagkakataon si Dikoy na may maipipintas sa kanya. Marahan niyang kinuha ang kumot na nakapatong sa kanyang paa at kinumutan ang asawa. Gaya ng dati, unang nagising si Garita. Bigla siyang napabangon ng kanyang naalala ang ipinangako niya kagabi. Mabilis ang kanyang hakbang patungo sa kusina. Sinindihan niya ang tinghoy at pinatong sa gilid ng kalanan. Kumuha siya ng tuyong dahon ng niyog, pinadilaan sa apoy at tinghoy at inilagay sa gitna ng tungko. Agad niyang idinagdag ang tatal ng niyog. Nagbaga at lumaki ang apoy. Ang liwanag ay kumalat sa inaagiw na kisame at binanig na kawayan sa dingding.
Nakabitin sa itaas ng kalanan ang bilaw na lalagyan ng isang bangkok ng giniling na bigas na mais. Kinuha ni Garita mula sa ilalim ng kalanan ang isa sa mga nakataob na palayok. Binuhos ni Garita ang laman ng mangkok sa palayok at dinala niya ito sa batalan kung saan naroon ang tapayan ng tubig. Sa kanyang paglabas, nakita ni Garita ang paglaba ng ilan sa kanilang mga manok mula sa nakayukong sanga ng mataas na puno ng atis. Umupo si Garita sa tabi ng tapayan. Sa pagkuha niya ng tabo na nakataob sa takip ng tapayan, hinaplos ang kanyang mga mata ng malambing na banaag mula sa silangan na lumusot sa mga dahon ng niyog at dakit. Naaliw siya sa kanyang nakita. Nasabi niya sa kanyang sarili na sa buong buhay niya ngayon pa lamang siya nakasaksi ng napakagandang bukang liwayway. Dahil sa kaya ang araw na hindi nagpakita kahapon ay tunay na sikat ngayon. Dahil sa kanyang namalas, naantala si Garita sa paglinis ng maliit na palayok at sa paghugas ng bigas na mais. Sa pagtayo niya upang bumalik sa kalanan, may narinig siyang nagpataupo-taupo sa hagdanan. Ibinaba niya ang palayok sa tungko. Nagmamadali niyang tinawid ang maliit nilang kusina. Lumusot sa isang pintuan at sa isa pang liko ay naroon na siya sa itaas ng hagdanan. Sa ibaba ng hagdanan, nakita niya ang isang taong di niya kilala. Nakasuot ito ng kaking kami sa dentro at ang kanyang pantalon ay lilis hanggang tuhod. Nakasapatos siya ngunit di matiyak kung ito'y gawa sa balat o kung ito'y luma na dahil punong-puno ng putik. Ano ang satin? Ang mahinahong tanong ni Garita. Ito ba ang bahay ni Federico Balat? Tumango si Garita. Kayo ba ang kanyang may bahay? Kung may utos, nasaan siya ngayon? Natutulog pa. Maaari kayang gisingin? Nagmamadali po kasi ako at inutusan lamang po ako. Maaari. Waring may bumara sa kanyang lalamunan. Dikoy, dikoy, dikoy. Sumilip si Dikoy mula sa silid. Paglabas niya, kinakamot pa niya ang gilid ng kanyang mata na may bahid pa ng pagtulog. Dikoy, may naghahanap sa iyo, sabi ni Garita at umurong ng kaunti. Magandang umaga sa iyo, ang bati ng tao mula sa silong. Tinignan ni Dikoy ang tao. Ano ang satin? Itong pagsisimula ng tao. Inutusan ako ni Niortino na ipaalam sa iyo na nagbili na niya ang lupang iyong sinasaka kay Mr. Torres. Yun bang maestrong pensyonado? Mula ngayon, huwag mo na raw pakialaman ang lupa dahil si Mr. Torres na ang magpapasaka niyon. Nagustuhan kasi ni Mr. Torres ang lupa dahil mataba raw at magandang tamnan ng tubo. O sige, di na ako magtatagal ha. Di na naghintay na siya'y sagutin. Lumakad na ang tao na waring hindi na linggata ang maputik niyang dinadaanan. Nagtitigan si Dikoy at Garita. Nagtitigan na waring bagang hindi nakita ang isa't isa. Samantala, sa malawak na
kalangitan walang makita na bahid ng ulap. At doon nagwawakas ang kwento. Ngayon, ang kwentong sisikat ang araw bukas, ang pamumuhay sa Pilipinas ay nasasalamin sa kwentong ito dahil ang mga mamamayan lamang ang mga kapangyarihang gawin ang lahat ng kanilang naisin at ang mahihirap ay walang magawa laban sa kanila gaya na lamang ng pagbabawal kay Bikoy na sakahin ang lupa ni Niortino. At yun lamang po at maraming salamat.